Because ang tao kaaway ng Diyos. Ang Diyos ay nananahan lamang sa kanyang mga pinili. Like for example, David, Elijah. In fact, maging kay Abraham, sumasama ang Diyos sa kanya. Joseph, sumasama rin ang Diyos sa kanya. Even inside the prison, sinabi, and the Lord was with Joseph. Ano ang dahilan? It's because of the nature of man who is a sinner. Sin. Kasi, when God created the first human being from dust, wala pa, hindi pa nakapasok sa mundo si Satan. Tama lang, nasa himpapawid siya at that time. But because of the disobedience of Adam, pumasok si Satan sa mundo. So the disobedience of one man, nagdulot ito ng kamatayan sa lahat ng tao. So, naging kaaway ng Diyos ang lahat ng tao. Kahit anong bait ng tao, naging kaaway ng Diyos na pakiklik kayo in the book of Romans. Kaaway ng Diyos ang tao. And the only way to be reconciled back to God, kailan manggagaling sa langit ang reconciliation. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. So without the death of the body and the shedding of the blood of Christ, the body, walang reconciliation ng tao sa Diyos. Kahit ano pang relihiyon mo. Kaya nga lahat ng relihiyon nagdulot ng mas matinding kaguluhan sa buong mundo nito. Marami akong makakausap iba't ibang mga religious leaders. Kahit yung Muslim, sinabi ko sa kanila, kasi ako nagkalito-lito ang tao, niloko nila ang tao. Buddhist, ganun din. Sabi sa akin, anong gagawin? Sabi, go back to God. Go back to God. And there's only one person that can make a reconciliation between man and God, and that is Jesus Christ. Wala nang iba. Walang iba. Not only the name, kundi magkaroon ka talaga ng tunay na encounter sa Kanya. So, ito yung sinasabi ng Diyos. Now, in the Old Testament, walang kaugnayan up to now. Kapag ang tao hindi reconcile sa Diyos, then you have no chance of meeting God. Kahit anong tawag mo sa Kanya. Kaya sabi ni Jesus, you call me Lord, Lord, sabi niya, pero ang ginagawa niyo ay laban sa your lips, worshiping God, but your heart is too far from me. Siya may sabi, Diyos mismo. And so dumating si Christ as a sacrifice for the redemption. Ano ang purpose nito upang ang tao ma-reconcile sa Diyos? Kasi walang Diyos sa tao. Kaya ang tao, napakagulo buhay. Kahit ano pang pinag-aralan ng tao. So, ano gagawin mo bilang tao? Anong gagawin mo ngayon? Is there hope for you? Well, ang Diyos hindi siya nagbibigay ng masama sa tao. Kailangan lang magsimula ka, makilala mo kung ano ang Diyos at malaman mo kung sino ka. Anong kailangan mo? May reconcile ka sa Diyos so that God can again start the work na nasira because of the disobedience of one man. Tingnan na natin, nakalagay dyan, because of the disobedience of one man, ang kamatayan, death, entered into the world in the book of Romans. So, kaya death, meaning there are only two laws that are in operation in heaven and in earth. Mayroong dalawang batas lamang nang umiiral sa langit at lupa. And what are these laws? The law of life and the law of death. The law of death that includes poverty, chaos, lahat ng kasamaan, contrary to the promises of God. The law of life, of course, your salvation, your healing, your prosperity, your victory, your peace, your joy. That's under the law of life. Now, wherefore as by one man, tingnan nyo ha, sin entered into the world. Hindi si Eva. Si Adam. Bakit nakapasok? Meaning Satan entered into the world. Sa anong paraan? Because of one man. And that is Adam.
and death by sin. And so they passed upon all men for that all have sinned. Maaaring sasabihin, hindi naman kami nagkasala tulad ni Adan. Well, sinabi rin ng Panginoon in the same book, chapter 5. Sabi niya, kahit hindi ka nagkasala na katulad kay Adan.